Hello everyone, this is Joyan Montilla. Welcome again to Hashtag Alagang Jack All Access featuring LLI Bus 1820 Lucena, Alabang. Bago po yan at may pabatid po ang inyong lingkod para sa ikabubuti sa atin lahat. At syempre po, engaging every member of every church in every nation to make disciples using Christ's method. Harvest 2025. At narito po ang Adult Sabbath School Lesson. Diksyon sa paaralang Sabado, una at ikalawang trimestre ng taong 2025. Ang kautusan ng pag-ibig. Ang kautusan ng Diyos ay hindi binubuo ng hindi maunawang prinsipyo. Sa halip, ang kautusan ng Diyos ay isang pagpapahayag ng relasyon. Ito ay malinaw na makikita sa 10 utos. Ang mga pangunahing mga prinsipyo ng 10 utos ay nanoon pa sa Hardin ng Eden. Ang mga prinsipyo ng pag-ibig na dapat maghari sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ang mga tao sa pagitan mismo ng mga tao. Nang ang 10 utos ay isinulat sa bato sa Exodus 20. Ibinigay ang mga ito sa Israel ayon sa konteksto ng relasyon sa tipan. Ang mga utos ay isinulat pagkatapos maligtas ng Panginoon ang bayan mula sa Egyptians at mula sa Egypt. Ang mga kautusan ay batay ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang pangako sa bansa. Makikita sa 2 dibisyon ng 10 utos, ang mga ito ay naglalayon paunlarin ang relasyon ng tao sa Diyos at ang relasyon sa isa't isa. Sa unang 4 na utos ay may kinalaman sa relasyon ng mga tao sa Diyos at ang huling 6 ay tungkol sa mga relasyon ng mga tao sa kanilang sarili. Ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao ay dapat kinokontrol ng mga prinsipyo sa kautusan ng Diyos. Ang 2 bahagi ng kautusan na ito ay direktang tumutugma sa tinutukoy ni Jesus Christ bilang 2 pinakadakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Ibigin mo ang inyong mga kapwa gaya ng inyong sarili. Ang unang 4 na utos ay ang mga paraan kung paano natin dapat mahalin ang Diyos ng buong pagkatao natin. At ang huling 6 ay ang mga paraan kung paano natin dapat mahalin ng isa't isa gaya ng ating sarili. Ipinahayag ni Jesus Christ na ang 2 dakilang utos ng pag-ibig na ito ay lubos na nauugnay sa kautusan. Sa 2 utos na ito ay nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta, ang kabuuan ng kautusan ng Diyos, kung gayon ay nakasalig sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig at kautusan ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay. Madalas natin naririnig na nasasabi ng mga tao, hindi natin kailangan sundin ang kautusan, kailangan natin mahalin ang Diyos at mahalin ang iba. Bakit hindi makatwiran ang gayong mga idea? At paano na natin may papakita ang pag-ibig ng Diyos o pag-ibig kung alinman sa mga 10 utos? Ipapakita po natin ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa iba. At syempre naman po ay mahalin ang sarili natin. For more of context, mga kaibigan, at tayo po ay meron pong tayong context sa bawat isa sa atin. And shout out muna tayo. Shout out muna tayo sa lahat po ng mga drivers and conductors ng Jack Liner Group. At shout out sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa LLI Bus Company, especially sa biyaheng Lucena, Alabang, ang Balbastro family. Shout out
sa Agripa family. And shout out din po sa lahat ng mga kababayan po natin sa San Rafael Adventist Church, Santo Tomas Adventist Church, at maging sa Santa Isabel Adventist Church. Muli po tayong magsama-sama sa mga alintuntunin at syempre ang Sabat ay para sa ating lahat. At ngunit po, mangingilin pa rin tayo sa araw ng Sabat. At sa lahat ng mga kababayan po natin, nais pong mag-apply sa Jackliner. Ongoing ang mga job fair sa iba't ibang lugar. O di kaya'y mag-apply po kayo sa pinaka malapit na opisina ng Jackliner sa inyong lugar. And of course, mag-apply po kayo sa terminal ng Jackliner around Mapagmahal Street, corner EDSA, Diliman, Quezon City. Malapit po sa GMA Network. And tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa ating lahat. Thank you! Kaisa ang LLI Bus Company para sa Harvest 2025.